Mga kaibigan, ano pong inyong nakikita, observation, o anong inyong, pwede na sabihin natin inyong opinion. Lahat naman tayo entitled sa opinion. Okay? Kaya nga itong aking channel, Mike Abe Opinions. So, lahat tayo ay merong kanya-kanyang paniniwala at opinions sa nangyayari. Ako po, ganito. Ang tinutukoy ko ay si Sara Duterte, Vice President ng ating bansa. Ito po ay kaugnay ng kanyang, hindi naman araw-araw o madalas, na press conference pagharap sa media. Ang aking pong observation at tanong na rin, bakit ang dami niya sinasabi sa press conference? Kahit siya magpunta, laging meron siyang nakaset up na press conference Ano kaya kung yung mga press conference na yan, yung oras na kanyang press conference ay humarap na lang siya sa mga nag-iimbestiga? Palagay ko mas makakatulong sa kanya. Una, kapag humarap ka sa mga nag-iimbestiga tulad ng NBI, ibig sabihin may respeto ka sa rule of law. Meron kang respeto sa mga tauhan ng NBI na isa sa mga institusyon na opisina ng gobyerno. Kasi po, napansin ko, ang daming gustong itanong sa kanya ng mga law enforcement agency like PNP at NBI at iba pang nag-iimbestiga kahit sa Kongreso, Senado. Di ba? Pero ang kanya namang mga topic sa press conference ay related sa kanyang mga pwedeng pananagutan sa batas, sa Kongreso at sa NBI at sa PNP. Kasi ganito pa yan. Sa Kongreso, hindi pa naman talaga tapos ang investigasyon in aid of legislation tungkol sa kung saan niya ginamit ang kanyang pera noong 2022 at 2023. Okay? Dito naman sa NBI, kailangan niya magpaliwanag. Binibigyan siya ng pagkakataon. Pabor pa nga sa kanya yan. Doon sa kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at ng Speaker of the House. Sa police naman, under investigation siya dahil doon sa kanyang banta at higit sa lahat ang kanyang sinasabi. Meron daw threat sa kanyang buhay. May banta rin daw sa kanyang buhay. So siya yung dapat magpaliwanag face to face, eye to eye sa mga otoridad in aid of legislation o implementation ng batas sa mga law enforcement agency. Pero hindi siya dumadalo. At sa press conference siya sumasagot. Anong klase yun? By the way, para po sa inyong kalaman, sa buong mundo ng kapwa ka Pilipino, ang interview ng media ay hindi opisyal. Hindi yan pwedeng pagbasihan para kasuhan ang isang tao. Yan ay iimbestigahan pa kung pwedeng gamitin. Kasi meron tayong tinatawag ngayon na AI, yung bang nagagawa, napepeke, ang audio, video, picture, lahat. Kaya, napakahirap magamit at gamitin ng mga otoridad na maging matibay na ebidensya yung ganyang klaseng mga press conference. Maliban na lang kapag nasuring mabuti ng NBI, na trabaho ng NBI yan dahil eksperto sila, na authentic, ibig sabihin, hindi pinik, ayan, pwedeng gamitin. Pero kadalasan, or 99 or 95% ng mga statements sa media, ng mga politiko, especially ng pangalawang Pangulo ni Sara Duterte, hindi po yan magiging record kasi ng opisyal ng mga otoridad para ikaw ay mawala o hindi kakasuhan doon sa posibleng mga kasong ihaharap. Kasi, di ba, pag tinatanong siya sa media, ang dami niyang mga statement At saka yung nag-schedule, nag-prepare ng press conference, ibig sabihin, intentional, planado, na siya humarap sa media. Hindi ambush interview. Kasi iba yung ambush. Ang ambush interview, hindi niya alam niya kung anong topic or wala siyang idea na siya i-interview. Ambush interview nga Pero pag nag-prepare, inihanda ng kanyang mga staff, alam na niya na siya tatanungin. So napapaghandaan niya yung pwedeng itanong sa kanya at pwedeng niya sabihin. Pero napansin ko, halos lahat ng kanyang statement ay related sa investigasyon. Ay bakit sa media mo dinadaan yan? Hindi naman po due process pag dinaan mo sa media.
yan ay bahagi lang ng kalayaan sa pamamahayag pagka media ang kasama or social media. Ang due process ay yung eye-to-eye investigation sa mga law enforcement agency, pagdadating sa mga prosecutors panel, eye-to-eye din o lawyer-to-lawyer, ayan po yung proseso. Diba? Kaya kahit pa mag-araw-araw o morning, evening press conference si Sara Duterte, hindi mawawala yung kasong ipinail sa kanya or yung ipapile pa. Kung yung mga ganito, may mga nakapile ng kaso before Quezon City Prosecutor's Office. Kaso mga kriminal ang isinampa sa kanya dahil doon sa kanyang kawalan ng respeto sa mga pulis, pang-a-assault sa mga pulis doon sa Veterans Hospital. Noong ang kanyang staff ay nagdrama na may sakit. Si attorney, di ba? Yun eh. Ito namang inimbestigahan ng NBI, napakaseryoso nito. Dahil nga yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo. 2 beses na siyang inimbitahan, hindi dumadalo. At mukhang hindi dadalo. Dahil yung isang statement niya doon sa press conference, hindi daw niya nakikita at nararamdaman na magiging parehas ang investigasyon. Ang kanyang tingin at hinusgahan niya, magiging bias na raw ang gobyerno ni Pangulong Marcos sa kanya. Ikaw ang banat ng banat sa gobyerno, tapos nung ikaw ibabalikan at ikaw iimbestigahan, sasabihin mo bias na. Hindi ba mas matinding sabihin ikaw yung naging bias kasi nanghusga ka na sa gobyerno? Hindi lang panghusga, binantaan mo pa ang buhay ng Pangulo. Pangalawa, yung pagsasabi mo na hindi ka dadalo at bias na ang administrasyon, so hindi ka sumusunod sa rule of law. Abogada ka, Sara Duterte, dapat alam mo yun. Yung ibinibigay sa iyo ng NBI at ng pulis na pagkakataong ikaw ay humarap at invitation, summon, yun ang pagkakataong ibigay sa iyo at maibibigay mo naman on record ang panig mo. Pero sa halip nga po na gawin yan, ay laging sa media. So, ang aking tingin, ito na yon. Opinyon ko ito. Publicity ang lahat ng ito. Ang hanap ni Sara, publicity lang siguro. Kasi kung ang gusto niya ay katarungan, gusto niya ay katotohanan, dapat sasailalim siya sa seryosong investigasyon. Pero ang kanyang ginagawa, lagi ang media, social media, ang kinakausap, so publicity lang. Gusto lang niyang sumikat, gusto lang niyang mapag-usapan, kasi media ang kausap. Kasi kung gusto mo sumikat, magpa-media ka. Kung gusto mo namang harapin ang iyong mga kaso sa seryosong usapan, kahit walang media, pero harapin mo ang mga investigador. Ay hindi niya ginagawa yun eh. So yun po yung justification, kaya sinasabi ko at opinion ko, for media only, for publicity only. Hindi rule of law. Kaya lang nangihinayang ako kasi vice president siya, abogada siya, pamilya ng mga Duterte, pero talaga bang ganon? Umiiwas sa rule of law? Puro batikos na lang? Wow! Ano inyong masasabi? Please like, react,